Ang lalaki ay ginawa ito sa harap ng maraming tao. Inilagay niya ang walang malay na kapatid na babae sa isang mesa. Pagkatapos ay inayos niya ito sa pinakamagandang posisyon. Bigla niyang pinunit ang damit ng walang ingat. Lumantad ang makinis at kaakit-akit na likod ng kapatid. Pagkatapos, kinuha niya ang timer. Habang papalapit na ang 1 minuto, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang biglang nangyari. Parang may gumagalaw sa likod ng kapatid na babae. Pagkatapos ng ilang sandali, ang bagay na iyon ay tuluyang humiwalay, parang isang piraso ng bakon. Ano ba ang bagay na ito? Bago pa makapag-react ang lahat, ang bagay na iyon ay dumikit sa dingding, parang pandikit na mahirap tanggalin. At kakaibang tumingin sa paligid. Para maiwasan na muling dumikit ito sa likod ng kapatid na babae, agad na inilipat ni Loren ang kanyang kapatid na babae. Ngunit nang siya'y muling lumingon, bigla na lang nawala ang bagay na iyon. Loren. Habang nakatingin sa nakasandal na si Xinjiang, agad na sininyasan ni Loren ang lahat na isara ang pinto. Ngunit napagtanto ni Muday na siya ay nasa panganib, kaya't bigla siyang sumugod at hinawakan si Xinjiang. Hindi ko lang inakala na ang bagay na ito ay napakalakas. Si Muday na 8 taon nang nag-aaral ng martial arts ay hindi siya makontrol. Matapos siyang itulak ni Loren, tumalon muli si Xinjiang patungo sa pintuan. Para mapigilan siya, nagbato ng punyal si Muday. Pagkatapos ay pinako ito ni Loren sa pader. Akala namin ay mapapatay na si Xinjiang sa ganitong paraan. Ngunit ang kakaibang nilalang na ito, matapos ang ilang segundong katahimikan, bigla nitong hinugot ang punyal mula sa sarili nito. Habang ang lahat ay hindi alam ang gagawin, biglang kinuha ni Wansan ang isang bakal na palanggana at tinakpan ang puso nito. Pagkatapos ay binuhusan niya ito ng gasolina. Sinilaban ito ng apoy ng ilang minuto, ngunit hindi pa rin namatay ang kakaibang piraso ng bakon. Patuloy itong umatake sa mga tao, buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Loren. Isang suntok ang nagpatalsik kay Xinjiang sa baso ng tubig. Habang pinapanood niya itong nahihirapan at nag-aagaw buhay, napagtanto ni Loren na takot ito sa tubig, kaya't dali-dali siyang kumuha ng tubig at itinapon ito doon. At tama nga siya, hindi nagtagal at tuluyang nawala ng lakas si Xinjiang. Ngunit ang kakaiba ay, bagaman hindi na ito gumagalaw, may kumikislap na liwanag sa ibabaw ng tubig paminsan-minsan, at hindi ito mahuhuli ng kamera. Makikita lang ito ng mata ng tao. Iba ito sa nakaraang pagkakataon. Parang guhit. Parang larawan. May ibig sabihin kaya ang larawang ito. Kukunin ko ang ballpen. Pagkatapos, inobserbahan ni Wansan ng magdamag. Napansin niyang ang pattern sa puso ay parang dekorasyon sa bubong. Pero ang kakaiba, hindi niya sinabi ang natuklasan sa iba. Sa halip, nagdrawing siya ng 3 manok at isang aso sa papel. May galit siya sa puso. Ang bagay na ito ay napakakomplikado. Tayo 3 lalaki at isang babae. Ipininta nito ang 3 manok at isang aso. Anong ibig sabihin nito? Minumura ba tayo nito? Pwede ba? Minura tayo buong gabi. Hindi naman siguro, dahil hindi natin alam ang pinagmulan nito. Para sa kaligtasan, nagpagawa si Loren ng isang tangke ng isda na gawa sa bulletproof glass. Nang gabing iyon, muling naupo si Wansan sa harap ni Xinjiang at nag-isip. Tinitingnan ang proyeksyong ginawa kaninang umaga. Siya ay labis na naguguluhan. Bakit ipinapakita ng ilusyon ang sulok ng templo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Lumipas ang kalahating buwan nang hindi namamalayan. Ang pananaliksik ng lahat tungkol sa puso ni Jian ay nananatiling walang progreso. Hanggang sa aksidenteng nakita ni Xiao Cao habang nag-ehersisyo, na biglang may 4 na maliliit na tao sa lupa. Ngunit kapag hinawakan, bigla itong naglalaho. Hindi lang siya ang nakaranas nito. Pati sina Muday at Loren ay nakaranas din ng ganitong kakaibang pangyayari. Kaya naman, inimbitahan nila ang isang taong dalubhasa sa mga supernatural na fenomena para tumulong. Pero ang kakaiba, siya lang ang hindi nakikita ang anino ng tubig sa puso. Iniugnay ang bagay na ito sa lahat na nakikita ang ilusyon. Matapang na hinulaan ng dalubhasa. Ito marahil ay epekto ng pagsupil sa puso. Xiao Sansan. Hindi ko nakita. Tinatayang. Hindi magtatagal makikita mo rin. Si Wanyi ay tila nag-iingat sa lahat. Ngunit may espesyal na pagtingin kay Pingting, kapatid ni Loren. Sa totoo lang, matapos tanggalin ang puso ng pagkakabit, dapat matagal ng norma si Pingting. Pero ang kakaiba ay, ngunit siya ay nananatiling kasing kakaiba ng dati. Isang araw, nagdala si Wansan ng manika para sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang napakakakaibang tanawin. Parang naengkanto si Pingting. Isinabit niya ang mga manika sa ere, at binalot ang mga ito ng pulang sinulid. Ang paraang ito ay kapareho ng ginawa ng mamamatay tao. Nainangkin ang katawan ni Xinjiang at pumatay gamit ang pangisda. Inakala ng manghula, na bumalik na ulit si Xinjiang kay Pingting. Nagkamali tayong lahat ng pagkaunawa. Ang balat ng tao ay hindi si Xinjiang. Iyon ay bahagi lamang ng katawan. Na nadala ng humiwalay si Xinjiang. Ano nga ba ang tunay na anyo ni Xinjiang? Hindi pa natin siya kailanman nakita, para malaman kung ano talaga ang Xinjiang. Iminungkahi ng manghula na magsimula sa mga nakita nilang maliit na tao, pagkat ito lang ang tanging clue na hawak nila sa ngayon. Ngayon lang naalala ni Muday, na ang mga maliit na taong ito ay mukhang mga estatwa ng pusa sa bubong. Mga Diyos ng sulok ng bubong. Ang daan ng immortal. Ang daan ng immortal.
Alam ko kung nasaan.